Kung gamer ka at gusto mo ng mobile games na sobrang realistic na graphics, ito yung video na para sa'yo. Alam mo yung mga games na pag tumingin ka sa screen, sobrang realistic na parang hindi mo aakalain na mobile game lang. Hindi siya yung tipong gumanda lang sa trailer. Ito yung mga laro na kahit actual gameplay pa, ang linaw, ang pulido at ang ganda ng effects. Kaya kung ikaw yung mahilig sa games na may quality visuals, magandang movement at maayos na experience, siguradong mag-i-enjoy ka sa 5 titles na pag-uusapan natin ngayon. Simulan natin sa panglima. Kung mahilig ka sa off-road adventure, Off-Road League ang isa sa pinakamasarap laruin na mobile games ngayon. Simple lang ang objective. Dalhin mo ang sasakyan mula sa point A papunta sa point B habang dinadaanan ng putik, bato, bangin at kung anong-anong obstacle na talagang ramdam mo ang bigat sa gameplay. Dito, ang kalaban mo talaga ay yung mismong terrain. Example na lang, pagdating mo sa putikan, hindi pwedeng full throttle kasi may chance na lumubog ang gulong kaya kailangan mo talagang timplahin ng gas. Kapag mabatong daan naman, ramdam mo talaga yung tagtag ng suspension at bawat liko mo may epekto sa stability. Sa matarik na daan naman, kailangan mong dahan-dahan para hindi umalon pabalikan sa sasakyan. Ito mismo ay naka-highlight sa Play Store dahil sa high quality visual at realistic off-road physics. Pagdating sa review, maraming natuwa dito dahil malinis ang pagkakagawa at very natural ang movement ng mga sasakyan. Kaya pag tumingin ka sa screen, hindi mo iisipin na mobile game lang ang graphics dahil ang pulido ng textures at ang ganda ng environment detail. Sa game mismo, pwede mong taasan ang suspension, palitan ng gulong at mag-upgrade ng mga parts na may direct effect sa takbo ng sasakyan mo. Kaya kung mahilig ka sa mabagal pero challenging na gameplay, dapat subukan mo to. Sa number 4 naman, kung gusto mo ng action game na talagang solid ang visual, Blade of God X ang isa sa pinaka nakaka-excite laruin. May story siya tungkol sa isang warrior na lumalaban sa mga mystical creatures. Hindi super lalim ng plot pero sapat para bigyan ka ng direction habang lumalaban ka sa iba't ibang monster at bosses. Ang ganda ng graphics dito, yung character sobrang detalyado. Yung lighting naman sa environment sobrang linis din. At real talk, makikita mo agad sa first mission pa lang na hindi tinipid ang animation quality. Sabi nga ng mga ilang players online, malapit na siya sa console style ang itsura, lalo na sa mga boss fight at cinematic scenes. Pagdating naman sa gameplay, ramdam mo ang bigat ng bawat atake. Hindi yung tipong pa-spam-spam ka lang ha. Sa madaling salita, kapag nag-slash ka, may impact. Kapag nag-dodge ka naman, smooth ang transition. Kapag boss fight na, mas lalo mo makikita ang quality. Detailed ang movement at ang ganda ng effect sa bawat skill. Marami ding players ang nagustuhan ng fast-paced combat at clean combo animation na simple lang aralin. Para sa akin, masarap laruin tong game na to, lalo na kung gusto mo ng action na hindi lang basta pabilisan ng pindot. Kasi dapat may tamang timing ka at tamang combo. Kaya dapat matry mo to. Yung visuals niya parang console lang dating, kaya very satisfying ang game na to. Sa number 3 naman, nandyan ng Tracker of Europe 3. Ito naman ang game para sa mga taong gusto ng chill na gameplay pero realistic ang graphics. Dito, ang objective mo ay mag-deliver ng cargo. Simple lang ang concept pero dahil sa maganda ang visuals, weather system at day and night cycle, nagiging immersive ang buong gameplay. Kapag nag-drive ka dito, kailangan mong i-manage ang speed, mag-ingat sa mga pagliko at iwasan masira ang goods lalo na sa masisikip na kalsada. Kapag gabi, may headlights at street lights na nagbibigay ng natural lighting. Kapag umuulan naman, meron ding effect sa windshield at kalsada. Maganda rin ang environment details dito, kaya sobrang relaxing laruin lalo na kung trip mo yung mga long drive. Marami ding players ang natuwa dito kasi kahit mid-range phone, kaya nitong mag-run ng smooth dahil optimize ang visual at movement. Maganda rin ang interior details dahil may mga working gauges. Nung sinubukan ko, ang downside lang dito ay may ads. Pero pwede mo naman alisin sa halagang around 160 pesos.
pause. Kapag wala ng ads, mas smooth na ang laro at mas uninterrupted na ang experience mo. Well, to be honest, hindi ito intense game pero ang ganda ng graphics at sobrang linis ng environment kaya sulit pa rin kahit simple ang gameplay. Sa number 2, andyan ang Assoluto Racing. Ito ang racing game na solid kung gusto mo ng realistic driving at hindi yung typical na arcade style. Nung nilaro ko to, para tong mobile version ng Gran Turismo sa PS. Marami kang pwedeng gawin dito. Pwede kang mag-time attack, drift challenges o pumunta sa mga race events pero ang pinaka-core ng game ay ang driving physics. Pagdating sa graphics, isa to sa may pinakamaganda dahil malinis tingnan ng kotse, malinaw ang reflection at maganda ang texture ng track. Isa pa, ang pinaka-highlight dito ay licensed cars ang gamit. Ibig sabihin, kung may nakita kang Mitsubishi tulad ng gamit natin na Eclipse, tunay na model yan at hindi generic design. Kaya mas realistic ang itsura at natural ang tunog dahil based sa totoong sasakyan. Sa official description nga nila, sinasabi nila na meron silang pinaka-realistic physics engine sa mobile. Meaning, pag lumiko ka, pag nag-brake o nag-accelerate, may natural feel at hindi exaggerated. Kaya kung mahilig ka sa tuning, marami kang pwedeng galawin. Tulad na lang ng suspension, gearing, tire setup at iba pang upgrades na may direct effect sa handling. Kaya kung gusto mo ng racing game na realistic ang handling at natural ang movement, isa to sa pinakamagandang mobile racing game ngayon. Ngayon, sa number 1, eto boss yung pinaka-visually impressive sa list at eto din yung nilalaro ko ngayon, ang Warship Mobile. Losing height. Right, full runner. Our location has been... Kapag pinanood mo ang gameplay nito, halatang sobrang pinag-isipan ng water effects, lighting at explosion details. Yung tipong hindi mo aakalain na mobile game lang ang nilalaro mo. Simple lang ang objective mo dito. Kailangan mo lang talunin ang kalabang fleet. May access ka sa artillery, missiles at mga torpedoes. Pwede ka ring mag-scout ng mas mabilis gamit yung chopper mo. Kailangan mo ding i-adjust ang direction at distance para maging effective yung atake mo. Nung nilaro ko to, ang impressive dito ay yung visuals. Kasi yung tubig dito gumagalaw ng natural. Yung reflection din ng barko sa dagat malinaw. Kapag nag-fire ka naman ng missile, makikita mo yung trail at yung explosion may detailed particle at smoke. Marami ring players online ang nagustuhan ng level ng water detail dito dahil parang PC game na ang dating. Kapag naglalaban na yung mga barko, ang ganda ng animation ng movement. Mabigat pero smooth. Nung nilalaro ko to, para kang nanonood ng naval battle video. Kung naaalala nyo yung moving battleship, parang ganon. Pero ikaw mismo ang nagko-control. Kaya kung gusto mo ng mobile game na may combination ng strategy at realistic graphics, Warship Mobile ang pinakapanalo sa list para sa amin. Dahil yung bawat laro mo dito may tension at may impact na ang sarap panoorin. Incoming missile. T-trap engaged. Well, kung susubukan mo ang games na to, siguraduhin mo rin na tama ang phone na gagamitin mo para ma-enjoy mo ang full graphics quality nila. Kaya nilagay ko na rin sa description yung mga recommended phones para sa ganitong class ng visuals. At kung meron kang game na sa tingin mo dapat nakasama sa listahan, comment mo kung ano yon para ma-review din natin. Huwag mo na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod nating videos. Silo ready for launch. Receiving coordinates.